Huwag nang pasalihin sa Miss Universe Philippines ang mga dating candidates ng Binibining Pilipinas. Yan ang sigaw ng mga dismayadong fans nila Atisa Manalo at Stacey Gabriel. You are watching Showbiz Ganap Global. Totoo ba ang isyong kumakalat ngayon na may kinalaman ang pagiging dating Binibining Pilipinas candidate ni Stacey Gabriel at Atisa Manalo? Kaya ba sa kabila ng pagiging crowd favorite at pagkakaroon mga excellent performances ay hindi nila nakamit ang corona? Totoo bang pang-clout lang ang mga veteran candidates na ito para umangat at suportahan pa rin ang Miss Universe Philippines? Ano nga ba ang totoo? Bigo ang mga veteran candidates na sina Stacey Gabriel at Atisa Manalo na masungkit ang corona bilang Miss Universe Philippines 2024. Maugong na maugong ang kanilang pangalan magmula nang i-anunsyo nila na sila ay lalaban sa Miss Universe Philippines. Maraming fans ang nag-abang at talagang sumuporta sa mga kandidatang ito. Kaya naman ang pagkatalo ng dalawa ay tila isang malaking kabiguan. Hindi lang sa mga kandidata kundi pati na rin sa mga fans. Lumabas tuloy ang mga haka-hakang marahil ay may kinalaman ang pagiging dating Binibining Pilipinas candidates nila kaya hindi sila pinalad na makuha ang corona. Majority ng mga pageant fans na dumalo sa mismong coronation night ay mga tagahanga at taga-suporta ng dalawa, lalo na ni Atisa. Matapos ang nasabing kompetisyon ay disappointed ang mga fans sa titulong ibinigay kay Atisa. From Miss International candidate at nagkamit ng first runner-up, ay naging second runner-up lamang ni Chelsea at nakuha lamang raw ang Miss Cosmo International Philippines. Pakiramdam ng mga pageant fans ay isa itong downgrade para kay Atisa at marami nagsasabi na dapat ay tanggihan raw ito ni Atisa. Bago sumabak sa Miss Universe ni Atisa Manalo ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa Binibining Pilipinas noong 2018. Naging kasabayan niya noon si Catriona Gray. Pinalad siyang makuha ang titulong Binibining Pilipinas Miss International. At nang lumaban siya sa Miss International, naging first runner-up ito dahil sa galing at angking ganda at talino niya. At matapos ang 6 na taon ay laking tuwa ng lahat sa pageant world dahil nagbalik si Atisa bilang kinatawan ng Quezon Province para lumaban sa Miss Universe Philippines. Siya ang may tuturing na pinaka-crowd favorite. Maging ang mga experts sa pageant industry sa loob at labas ng bansa ay inaabangan siya at binabantayan ang bawat galaw niya. Gaya rin ni Stacey Gabriel ay parati itong trending sa mga social media platforms at parating naiimbitahan for an interview. Narito ang naging full performance ni Atisa sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines. Isa ring maituturing na malaking kabiguan sa mga pageant fans ang pagkatalo ni Stacey Gabriel. Gaya rin ni Atisa Manalo ay sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa Binibining Pilipinas noong 2022.
Ito ay bilang kinatawan ng Cainta City. Ngunit hindi siya pinalad at nakapagkamit lamang ng second runner-up. Sa kabila ng kanyang kabiguan na makakuha ng titulo sa Binibining Pilipinas, hindi siya sumuko at tinuloy niya ang kanyang pangarap sa pagsali sa Miss Universe Philippines after 2 years. Sa kanyang naging press conference ay sinabi niya na, "I decided in my heart that I would be joining Miss Universe Philippines. We will not be holding back. I have been silently, incessantly working on myself behind the scenes. I will be more intentional about mastering my mind and controlling that which I can control and letting go of the things that I cannot. That was something I struggled with in Binibini. But this time, I'm gonna do it well." Isa si Stacey Gabriel sa may tuturing na strong contenders ng Miss Universe Philippines 2024, gaya rin ni Atisa Manalo. Magmula sa mga activities ng organization, sa mga press conferences, laman ng mga balita, social media platforms, at parating trending. Madalas sa mga interviews niya ay maituturing na mic drop ika nga. Ang iba pa nga ay tinagurian pa siyang microphone mukbanger. Hindi lang ganda ang meron si Stacey. Very confident at sa bawat sagot niya sa mga interviews ay talagang kahanga-hanga ang talino at pagiging genuine niya. Sa preliminary competition, binigay talaga lahat ni Stacey ang kanyang alas hanggang sa mismong Grand Coronation Night at mas lalong pinaigting pa niya ang kanyang performance. Sa kasamaang palad ay bigo pa rin na makamit ang corona ng Miss Universe Philippines. Naiyak na lamang si Stacey sa kanyang ina backstage. Pero kahit ganon ang resulta ay masaya pa rin naman daw siya dahil alam niyang deserving din si Chelsea Manalo upang makuha ang corona. Narito naman ang naging full performance ni Stacey Gabriel sa Coronation Night. Hindi man nakamit ni Atisa Manalo at ni Stacey Gabriel ang corona, congratulations pa rin sapagkat ipinakita ninyo ang inyong best bilang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Parehong naging inspirasyon sa mga Pilipino ang inyong pageant journey. At para kay Chelsea Manalo, congratulations dahil deserving ka para sa corona. Beauty, brain, and character. Good luck sa magiging laban mo para sungkitin ang ikalimang corona ng Miss Universe para sa ating bansa. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more Showbiz Ganap Global updates.